Pinayagan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na huwag dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kaugnay ng kanyang detention sa Biyernes. Kumpiyansa naman ang prosekusyon at kampo ng mga biktima na malakas ang kaso laban kay Duterte. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, si Angela Lagunzad Castro. Angela, kapatid, paano nasabi ng prosekusyon na malakas ang kaso nila? Good morning, kapatid. Good morning, Jess. Of course, ang prosekusyon ay very confident sa kanilang inilatag na ebidensya nitong mga nakaraang araw, maging ang panig ng biktima through their legal counsel. Sabi nila, very confident sila na matutuloy ito sa full trial. Kaya inaantay na lamang nila ang closing statement nila by February 27. That's on Friday. Doon naman sa depensa, kila Attorney Panelo at Medaldea, sila naman ay lagi naman nilang sinasabi pag tinatanong sila kung anong reaksyon nila sa mga naging presentasyon ng prosekusyon, ang kanilang laging reaksyon ay rehash na daw yung mga sinasabi, mga pinupukol kay Pangulong Rodrigo Duterte, at mag-antay na lang tayo doon sa idedepensa ng legal defense or legal team ni Pangulong Rodrigo Duterte na gaganapin. Actually dito kasi 11 PM na dito sa Netherlands. So sasabihin ko bukas. Pero February 27 sa inyo, bukas na rin 'yon So abangan po natin 'yon. Sa press conference ng legal representatives ng mga EJK at drug war victims, pinaliwanag nila na sinadya talaga ng prosecution team na isentro ang kanilang presentasyon sa tunay na mga kwento at naging paghihirap ng mga biktima. Sa ganitong paraan ay mas maintindihan daw ng mga hukom kung ano talaga ang nangyari sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Umaasa rin ang kampo ng drug war victims na nakontento ang kaanak ng mga biktima sa paraan ng paglalahad ng kanilang kwento. Our aim was for the victims to feel part of this process, to feel really part of a story and part of a process of justice. And it is in this way that we presented our own speeches and our own observations before the chamber. Kumpiyansa rin ang mga abogado na malakas ang naging presentasyon ng prosekusyon sa merito ng kaso laban kay Duterte. Makikita mo sobra silang systematic. Every fact that they allege, merong ebidensya. In fact, from what I've known, they even document how they got all this evidence. So talagang preparado sila, not only for the confirmation of charges, but really for the trial and to really convict the former president beyond reasonable doubt. Sa panayam ko naman kay Common Legal Representative for Victims, Attorney Gilbert Andres, sinabi niyang nakausap nila ang mga biktima matapos ang ikalawang araw ng confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Andres, masaya ang mga biktima sa itinakbo ng pagdinig kung saan ipinresenta ang mga ebidensya. Their stories were really shown before the chamber as well as before the world. That they're real human beings, they suffered and their loved ones were really murdered and they're still suffering until now. They're very joyful that all of these real stories of them were actually conveyed to the chamber. Ngayong araw, maglalatag ang legal counsel ni Duterte ng kanilang ebidensya. Inaasahan na raw nila na igigiit ng Duterte camp ang policy ng ating Pangulo at maglalatag din sila ng dokumento. But again, we in the legal representative for victims believe, and we have stated during our submissions, that the prosecution has presented enough evidence to show substantial grounds to believe that Mr. Duterte committed all of the 3 charged crimes against him. Sa pagdinig nitong Martes, inungkat din ng prosekusyon ang mga naging talumpati ni Duterte tungkol sa pagpatay sa mga sangkot sa illegal na droga. Pero giit ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na parte ng Filipino legal team ng dating Pangulo, hindi kumpleto ang ipresenta sa pagdinig. Tinatapos ba nila yung words ng dating presidente? Patayin natin, pero tinatapos, you go. Do not go beyond the law. Basahin nyo lahat yung mga pinagsasabi.
Samantala, pinayagan na ng ICC Pretrial Chamber 1 na huwag dumalo si Duterte sa detention hearing review sa Biyernes. Naiintindihan naman daw ng dating Pangulo ang pag-waive niya sa karapatan niyang dumalo. Wala rin naman daw sa rules ng ICC na kailangang personal na dumalo si Duterte sa pagdinig. Samantala, Jess, no, handa naman daw ang prosekusyon na ilatag, no, ilabas ang kanilang mga testigo para patunayan na hindi naman pawang chismis yung mga ipiniresenta nila during the confirmation of charges ng kanilang submission on the merits. Pero kinakailangan, no, kailangan itong mga testigo na to ay maging qualified na biktima at testigo sila sa pamamagitan ng pag-register nga doon sa ICC. Kasi may rules yan, ano, Jess, ano, ang ICC para to be able to be parang official victim or official witness, kailangan na mag-register ka. Sa ngayon, no, sa pag pinag-uusapan ng anti-drug war campaign na kaso against the former president, ang sabi sa amin kahapon ni Paulina Masida ng Office of the Public Defense sa mga victims ay nasa 539 na ang total registered victims under this case. Jess. Okay, maraming salamat, pero abangan nga natin yung pagharap ng depensa dyan sa pre-trial chamber. Muli maraming salamat. Nagulat live mula sa the Netherlands, Angela Lagunsad Castro. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.